Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung anong aabangan mo sa taong 2026. Ayan, next year. Meron pa rin naman kayong detailed reading sa about 2026 sa November or December. Abangan nyo na lang. So, if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. I-check nyo na lang yung information sa link at sa description kung gusto nyo magpa-book. And also, pa-like, share, subscribe na rin. Comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. And paalala lang, ang reading na to ay general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, Capricorn. Ano ang aabangan nyo ngayong 2026? Sa numerology, ang 2026 ay number 1, which is about new beginnings collectively. Pero, per person, nag-iiba-iba yan. Depende sa inyong date of birth. So, abangan nyo yan. Meron tayong reading about doon. Okay. Capricorn. So, you have Uthila. This is about inheritance, property, Raidu, and you have now this. So, ang now this is about limitations. So, maaaring may mga bagay na malilimitahan ka ngayong 2026. Pag naisip mo, ano ba yan? Bakit ganun? Isipin nyo na lang na yung limitations na yan can be a form of protection. Okay? Pwedeng delays. Oo. And also, it is necessary. Kailangan siyang mangyari. Pwedeng meron kang lesson na matututunan doon, kaya to mangyayari. So, tingnan natin, in what area of life ito? You have the 5th house. So, maaring sa creativity ninyo, because 5th house is about creative endeavors. Pwede rin sa dating. Yung iba sa inyo, yung mga casual dating, yan yung medyo hindi... maaaring hindi na kayo magiging komportable sa casual dating. 5th house is also about children. Okay? So, maaring merong mga gusto kang gawin for your kids na maaring madedelay, hindi pa mangyayari. But eventually, mangyayari rin naman. Okay? So, pwedeng magkaroon lang ng frustration. In what area? 6th house, this is about your health. So, if ngayon pa lang meron ka na nararamdaman sa kalusugan mo, then it's time to take care of your health, no? Sa kalusugan mo, Capricorn. Ngayong 2026 na, mas ayusin yung iyong habits, to pay attention to your welfare, to your health, your wellness. Ayan. And 6th house is also about your daily routine. So, maaring yung iba sa inyo, meron kayong mga dati yung ginagawa na pwedeng malimitahan kayo at hindi nyo na magawa yun muna. So, that's why pay attention to your health conditions. You have Uthila. Uthila is about property inheritance. Pwedeng meron kang matatanggap na mana, or itong mana kasi na to, itong inheritance, hindi lang siya about pera, no? Although pwede siyang pera, pwede rin naman siyang gamit, ari-arian, and even skills and knowledge. Okay? So, maaring, let's say, yung tatay mo, magaling siyang mekaniko, tapos ipapasa niya sa'yo yung kanyang galing, yung skills niya. 'Di ba? Ayun. So, yung iba naman, pwedeng mga gamit, ari-arian sa bahay na ipapass down sa inyo ng inyong ancestors or family. And then, you have Raidu. So, itong Raidu is about journey, travel, self-discovery. Maaring may mga bagong experiences ka ngayong 2026 wherein hindi mo pa yan napuntahan or hindi mo pa nasubukan na itatry mo ngayong 2026. This can be a travel or journey, like physical journey, or mental or spiritual journey. Yan, depende na yan sa magiging interest mo ngayong 2026. Pwede magkakaroon ka ng spiritual awakening and you will realize your belief system ay nagbabago. Pwede ring mental journey. You are improving your knowledge, your skills, your abilities. Ayan. So, let's see, ano pa. Anong aabangan?
ng mga Capricorn sa 2026. Overall energy, challenge, opportunity, and blessing. Uy, maganda to. You are stepping into your own power. Ang cliche man sabihin, pero ganun talaga eh. May times kasi na tayo, parang nagda-doubt tayo sa sarili nating kakayanan. Maraming factors na pinanggagalingan yan. It's either merong mga opinion ng tao sa inyo na hinahayaan nyo na manaig sa isip ninyo. Halimbawa, sinasabi na, uy, Capricorn, hindi mo naman kaya yan. Or, hindi ka naman masyado magaling dyan. Hindi ka magiging successful dyan. So, pag pumasok sa isip mo na yon, marirealize mo na, ay, oo nga, baka nga. Tapos, yun na yung magiging limitasyon mo. 'Di ba? Lagi mo nang iisipin na, ay, hindi ako magaling dyan or hindi ako magiging successful dyan. Kaya hindi mo nagagawa, hindi mo nasusubukan. 'Di ba? However, ngayong 2026, mas magiging confident sa yung sarili. The Emperor. Ikaw ang batas. So, kung ikaw ang batas, ikaw ay masusunod, 'di ba? Hindi mo hahayaan na ikaw ay maapektuhan ng iba. Okay, so bottom of the deck, you have the Seven of Swords, Seven of Wands. Alam nyo, Capricorn, marami kayong kalaban or maraming mga tao na gusto kang bumagsak. Pwedeng ito ay either naiinggit sa'yo or medyo may nagawa kang kalokohan sa kanila or kasalanan sa kanila. Kaya parang gusto ka nilang pabagsakin. Lalo na financially. You have the Queen of Pentacles and then the Five of Pentacles. Ito yung tipo na, yes, magiging makakabawi ka financially, tapos biglang, oops, hindi na naman. Alam mo yun, maaring makaka-experience ka ng roller coaster ride, pero, ang importante doon, meron kang sapat na lakas para ma-overcome yun. Meron kang lakas ng loob. 'Di ba? Yung roller coaster ride, 'di ba, parang, sa una matatakot ka, tapos aakyat ka na naman, tapos alam mo yun, ganung energy. So, meron kang awareness doon. The Ace of Pentacles is a new beginning. So, 2026, by default nga, no, sa numerology, that is number 1, which is about new beginnings, new experience. So, maaring meron kang bagong source of income, bagong trabaho, na kailangan pagdesisyonan mo na kung gusto mo ba talaga yan, so that you will experience a new path, bagong landas for your career, for your business, ano man yung interest mo. The Page of Swords is about learning, being more curious. So, importante rin na gusto mo yung ginagawa mo, hindi lang dahil sa pera. Kasi malaking epekto rin yun eh, na yung motivation, minsan hindi laging pera, kailangan masaya ka rin eh, no? The Three of Wands is about exploration. I think meron kang nakikitang oportunidad outside of your comfort zone. Kaya nga, your opportunity is to take a risk. Nagtitake ka ng risk. The Fool is about taking a leap of faith. Okay? And then, the Nine of Pentacles is your blessing. Magkakaroon ka na ng stability sa finances mo, magkakaroon ng comfort, no? Komportable na buhay financially. This is also someone na independent, no? Kaya niyang buhayin yung sarili niya. Kaya niyang ibigay yung needs niya. So, that's financial independence, prosperity, and stability. Tingnan natin sa kaperahan. Clarify natin. Money, career, finances for Capricorn ngayong 2026. Knight of Cups. This is like an offer. May prospect. You have the King of Cups. Knight and King of Cups energy. Yeah, ito yung sinasabi ko sa inyo na masaya, no? Masaya ka sa ginagawa mo sa trabaho mo, sa career mo, and the rest will follow. 'Di ba? Kumbaga, if you're doing what you are passionate about, hindi mo na iisipin kung magkano yung kikitain mo dun eh. Ang iisipin mo na dun kung paano mo mapapanatiling, masaya yung ginagawa mo. At hindi mo mapapansin, nagiging successful ka na doon, malaki na yung kinikita mo doon, nagiging maayos na yung daloy ng finances mo.
And I also see a lot of offers, no? This can be offer sa trabaho, sa business, partnership, or collaboration, 'di ba? Let's see sa love life. The Hierophant and the Tower. Ooh, okay. So, some of you kasi ang Hierophant is marriage card. So, kung kayo ay nasa isang marriage na alam nyong medyo alanganin na yung sitwasyon yan, may possibility na kayo ay merong unexpected na separation or pwede namang alam nyo na to. Meron kasing release eh. So, maaring you are releasing yourself from the limitations. So, for example, merong annulment. Ewan ko kung approved na ba yung divorce if it's already working. But this can be a realization of a marriage na gusto mo para sa sarili mo. And if hindi ganun yung meron ka ngayon, maaring may mga pagbabago kang gagawin dyan. Like, aalis sa isang situation that is no longer serving you sa relationship. South Node, energy ng past. Maari ring itong finality sa energy ng past na pwedeng hindi na siya part ng future, ng present moment mo. Pero andyan pa rin, naglilinger pa rin. Wala pang closure. So, maaring magkakaroon na ng closure sa'yo. Merong opposition. Oh, ayan yung sinasabi ko sa inyo na merong kumukontra sa mga plano nyo. Alam nyo, sa totoo lang, mas makakabuti na wag nyo nang ipapaalam ang mga plano nyo. Just keep it to yourself. And less talk, less mistakes. Oo. When we say transits, ito yung progress, pagbabago, mga experiences na mangyayari for you. So I think you are stepping away from your past. You are moving on to a new direction. Ayan, no, may excess baggage, merong unresolved issues. And I think magagawan mo na yan ng solution, no? With strategy and planning. Itong excess baggage na to, yung mga bagay na pinanghahawakan mo pa rin, pero it's no longer serving you, then you must let that go. Alam mo yung tipong nag-hoard ng mga gamit sa bahay na hindi naman na talaga kailangan, to nakakasikip lang. Parang ganong energy. You are releasing that. And then, look at that, no? Phoenix, you are rising from the ashes. You will have a transformation. Pag-angat, you are rising. May bagong era. It's a new version of you, Capricorn. Grabe. You are alchemizing your life. Ibig sabihin, ikaw mismo yung nagbibigay ng pagbabago, ng direction sa buhay mo. Shadow work. There are no shadows without light. Yes. Marami ka ring self-reflection, realization sa sarili mo. Mga bagay na hindi nakabuti sa'yo na ginawa mo, attitude mo, or yung gawain mo, no? That you are going to let go of. Kasi ang importante dyan, aware ka eh. Kasi kapag aware ka, alam mo kung ano yung dapat mong solusyon doon. Kasi yung iba hindi sila aware doon sa problema nila or sa mali nila or sa mga bagay na ginagawa nila na hindi nakakabuti para sa kanila. So, for you, you are aware with that and you're doing your shadow work, inaayos mo yung sarili mo. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.